Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1281. Kung si Luoluo ay nag-iisa, si Yezuan ay natural na hindi magiging komportable. Gayunpaman, ang Old Tree ay nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Kapag kasama siya, walang magiging problema. Siyempre, mayroon ding mga eksperto ang Flying Sand City sa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm, kaya kailangan pa ring mag-ingat ni Yezuan. Ang dating asawa ni Lutia Ingong ay muling nagpakasal sa Flying Sand City City Lord Mansion at naging asawa ng City Lord. Ilang taon na ang nakalipas. Sa makatuwid, si Yezuan ay dumiretso sa City Lord Mansion sa pagkakataong ito at naghanda na sakupin ang Eye of Myriad sa pamamagitan ng puwersa. Kasabay nito, nais din niyang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng Zuan-Ming Duo. Gayunpaman, pagkarating sa Flying Sand City, naramdaman niyang hindi malayo sa kanya ang Zuan-Ming Duo. Ang Zuan-Ming Duo ay maaaring nasa Desert of Despair sa likod ng Flying Sand City. Kailangan niyang aminin na napakalakas ng Flying Sand City. Habang nasa daan, nakaramdam si Yezuan ng maraming makapangyarihang aura. Ang mga eksperto sa Fulfillment Realm sa ika-4 at ika-5 antas ay makikita sa lahat ng dako. Ang City Lord ng Flying Sand City na ito ay maaaring hindi lamang nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Nabalitaan ko na maaaring nasa ika-7 antas na siya ng Fulfillment Realm. Napaisip si Yezuan habang naglalakad. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang kaharian, hindi siya natatakot sa Panginoon ng lungsod. Gayunpaman, nang malapit na siyang makarating sa City Lord Mansion, biglang tumunog sa kanyang isipan ang boses ni Luoluo. "Young Master, halika na dali, may problema tayo." Medyo nag-aalalang sigaw ni Luoluo. "Ano?" Bahagyang nagulat si Yezuan at nagmamadaling pumunta sa direksyon ni Luoluo. Umaasa sa koneksyon sa pagitan niya at ni Luoluo, mabilis niyang natagpuan si Luoluo at Old Tree. Sa oras na ito, si Luoluo at Old Tree ay napapalibutan ng isang grupo ng mga tao. Ang pinuno ay isang binata sa paligid ng 30 taong gulang. 3 5th level Fulfillment Realm experts. Bahagyang nagulat si Yezuan. Bilang karagdagan, mayroong ilang pang-4 na antas ng Fulfillment Realm Guard sa paligid nila. Tila napaka-kakaiba ng pagkakakilanlan ng binata na ito. "Anak, anong ginagawa mo?" Nang makitang biglang bumagsak si Yezuan mula sa langit, isa sa mga gwardya ang nagmamadaling hinarang siya. "You dare to stop me with just you." Kumikislap ang mga mata ni Yezuan habang direktang ginagamit niya ang Eye of Control para kontrolin siya. Itap, lumapag si Yezuan sa harap ni Luoluo. "Young Master." Nagmamadaling umakyat si Luoluo para hawakan ang braso ni Yezuan. "Young Master." Nang marinig ito, ang binata na nangunguna ay nagtaas ng kanyang mga kilay at nagsabi, "Ang munting Sorrow na ito ay iyong alipin." "She's my little sister. What's wrong?" Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang binatang ito ay talagang eksperto sa ika-5 antas ng Fulfillment Realm. Mahuhulaan ni Yezuan ang kanyang pagkakakilanlan batay sa katotohanan ito lamang. Nakababatang kapatid na babae, natigilan ang pinuno. Malinaw na tinawag ni Luoluo si Yezuan na yung master, kanina lang. Paano sila naging magkapatid? At saka, bakit tao ang isa sa magkapatid at ang isa naman ay Sorrow? Nakipagkasundo ako sa Catwoman, Snake Woman, Tiger Woman, at maging sa Elephant Clan, ngunit hindi ako kailanman naka-F*** ng isang maliit na fox. Kitang-kita ko na virgin pa siya. Maaari mong pangalanan ang isang presyo, gaano man ito kataas. Nagsalita ang binata sa pangunguna sa mayabang na paraan. Sa Flying Sand City na ito, maaari siyang maglakad ng patagilid. Walang nang ahas na i-provoke siya. Pangalanan ang isang presyo. Kung ako ay magpapabilib sa iyong ina, magsasabi ka ba ng isang presyo? Muling ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sumagot ng matatalas na salita. "Anong sabi mo?" Nanlaki ang mga mata ng pinuno. Akala niya nagkamali siya ng narinig. Naglakas loob si Yezuan na magsalita sa kanya ng ganito. Ito ay isang insulto sa kanyang ina. "Basura, kilala mo ba kung sino siya?" Biglang, isang 5th level Fulfillment Realm expert ang humakbang at itinuro ang ilong ni Yezuan. "WHO,
Nagtaas ng kilay si Ye Zuan at nagtanong. Huang Chengyi, ang batang City Lord ng Flying Sand City, ang apo ng City Lord. Sumagot ang 5th level Fulfillment Realm Expert. Gaya ng inaasahan, nang inag ang puso ni Ye Zuan. Ang binatang ito na nangunguna ay talagang ang batang City Lord ng Flying Sand City. Pero, ano? So it's the young City Lord. I've heard so much about you. However, do you think you can act arrogantly in front of me just because you're the young City Lord? Bahagyang kumulat ang sulok ng labi ni Ye Zuan. Ang matandang puno ay isang hayop na umaabot sa langit. Ngayon na siya ay nasa anyo ng tao, siya ay mukhang madaling aibuli. Ang dahilan kung bakit hindi siya kumilos ay dahil ito ang lungsod. Hinihintay niyang dumating si Ye Zuan. Bago yun, kailangan lang niyang protektahan si Luo Luo. You dare to offend me. Kahit na maganda ang background mo, hindi ka makakaalis sa Flying Sand City. Malamig na umungol si Huang Chengyi. Ganun ba, sa inyong tatlo lang sa ikalimang antas ng Fulfillment Realm? Si Ye Zuan ay may labis na nakakainis na ekspresyon. Mukhang may background ka, gayunpaman, wala sa mga babaeng ako, si Huang Chengyi, ang nakatakas. Biglang nanlamig ang mga mata ni Huang Chengyi. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Flying Sand City ay napuno ng mga manloloko at eksperto, at paulit-ulit siyang binalaan ng kanyang ama na huwag gumawa ng gulo, sana ay umatake na siya. Ngayon, ang kanyang ina ay ininsulto ni Ye Zuan. Paanong hinayaan niya lang ito ng ganito? Ganun ba? Mukhang kalmado pa rin si Ye Zuan. Hindi lang iyon, maging si Luo Luo ay mukhang napaka-relaxed. Naniwala siya kay Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, napanood niya si Ye Zuan na unti-unting lumaki hanggang ngayon. Kahit na ang isang reincarnator ay namatay sa kamay ni Ye Zuan. Ano ang isang Huang Chengyi sa kanya? Ang batang ito ay marunong lamang mag-isip ng mga maalay na bagay sa buong araw. Young Master, hayaan mo akong gawin ito. Hindi na makatingin ang old tree at humakbang pasulong. Kahit na siya ay isang traitor, itinuring na niya ang matalino at cute na si Luo Luo bilang sarili niyang apo. Bago dumating si Ye Zuan, hindi siya kumibo. Ngayong malinaw na ang ugali ni Ye Zuan, natural na kailangan niyang ipakita ang kanyang kakayahan. Matandang puno, huwag kang magpigil. Sabi ni Ye Zuan sa mahinang boses. Sige, lumakad pasulong ang matandang puno. Nang makita ito, lumakad din pasulong ang isang eksperto sa Fulfillment Realm sa ikalimang yugto. Kasabay nito, sinabi niya sa isang nagbabantang tono, Matanda, bubunutin ko ang iyong ulo at isasabit sa pader ng lungsod upang mabulok. Ito ang unang pagkakataon na ang matandang ito ay pinagbantaan ng isang tao, malamig na senggal ng old tree. Gaya ng inaasahan, ang mga tao sa paligid ay nanginig sa kanilang mga puso. Nakita nilang lahat na hindi simple ang kalbong matandang ito. Nagagawa niyang manatiling kalmado kahit napapaligiran ng napakaraming tao. Siya ay malinaw na hindi isang ordinaryong tao. Ngayon pa lang, nahulaan na ng ilang tao na isa siyang demonyong ahas o demonyo. Matandang Baldy, niligawan mo si kamatayan. Ang ikalimang yugto ng eksperto sa Fulfillment Realm ay humiyaw ng mahina at sumugod patungo kay Old Shu gamit ang kanyang mga kamay. Siya ay napakabilis, mas mabilis kaysa sa 75% ng mga taong naruroon. Isang dosina lamang o higit pang mga tao na nanunood ng palabas ang nakakakita sa kanyang figure. Kabilang sa kanila ang matandang puno. Sa isang kisap mata, sumugod siya sa harap ng old tree. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kanang kamay na parang kuko at naghanda na pilipitin ang ulo ng matandang puno. Ngunit sa oras na ito, mas bumilis ang paggalaw ng matandang puno at sinunggaban ang lalamunan ng kanyang kalaban. Bitik. Sa isang malutong na tunog, ang martial practitioner sa ikalimang antas ng Fulfillment Realm ay naputol ang kanyang lalamunan at ang kanyang ulo ay natanggal sa kanyang katawan. Instant kill. Ang ikalimang yugto ng Fulfillment Realm martial practitioner na ito ay agad na pinatay. Natahimik ang buong lugar. Ang old tree ay nasa ika-6 na yugto ng Fulfillment Realm. Idagdag pa ang tulong mula sa bloodline ng Beast God ni Ye Zuan, hindi masyadong mahirap para sa kanya na pumatay ng isang 5th stage Fulfillment Realm martial practitioner. Matagal nang naisip ni Ye Zuan ang eksenang ito sa kanyang isipan. Kabanata 1282, Young Master. Sa oras na ito, direktang itinapon ng old tree ang bangkay kay Ye Zuan.
Mabilis na hinubad ng huli ang universe ring at iniligpit ang bangkay. Ngayon lang nag-react ang mga tao sa paligid. How dare you pumatay ng isang reverend ng City Lord's Mansion? Sigaw ng isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa ikalimang antas ng Fulfillment Realm. Kasabay nito, nakita rin niya na ang Old Tree ay nasa ika-6 na antas man lang ng Fulfillment Realm. Sa makatuwid, wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang Flying Sand City Lord's Mansion. Anong kalokohan ang City Lord's Mansion? Kung natatakot ang matandang ito, papatayin ba niya ang isang tao dito? Malamig na sumungot ang matandang puno. Nang marinig ito ng mga tao sa paligid, tumanggo sila. Sa katunayan, kung ang Old Tree ay natatakot sa City Lord's Mansion, malamang na ibinigay na lang niya si Luo. Ngunit ngayon, hindi lang pinagalitan ni Yezuan si Huang Chenggi, pinatay pa ng Old Tree ang isang reverend ng City Lord's Mansion. Halatang wala siyang pakialam sa City Lord's Mansion. Saan nanggaling ang tatlong taong ito? Sa oras na ito, naramdaman din ni Huang Chenggi na pinukaw niya ang isang eksperto. Nahulaan niya na ang matandang puno ay isang demonyo. Ang tunay na anyo ng isang demonyo ay ang pinakamalakas. Gayunpaman, maaaring patayin ng Old Tree ang isang 5th level Fulfillment Realm Martial Practitioner kaagad nang hindi nagbabago sa kanyang tunay na anyo. Kung mag-transform siya sa totoong anyo niya, hindi ba mas malakas pa siya? Ang Old Tree ay orihinal na isang heaven-piercing beast, ngunit pagkatapos na maging isang kayamanan, siya ay itinuturing na isang demonyo. Sa anyo ng tao, natural na hindi maihahambing ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa kanyang tunay na anyo. Kung siya ay nagbago sa kanyang tunay na anyo, na may bloodline ng Beast God at 2 kasanayan sa pakikipaglaban, dapat ay kaya niyang labanan ang isang ika-7 antas ng eksperto sa Fulfillment Realm. Ito ang dahilan kung bakit walang pakialam si Yezuan sa Flying Sand City Lord's Mansion. Ikaw, maghintay ka lang. Si Huang Chenggi ay medyo natakot. Ang isang eksperto sa Fulfillment Realm sa ika-5 antas ay pinunit ng Old Tree ang kanyang ulo. Ang lakas na ito ay sapat na upang patayin silang lahat. Gusto mong umalis. Agad na bumaril ang matandang puno at inabot ang 2 kamay. Sa isang kisap mata, ang ulo ng isa pang 5th level Fulfillment Realm expert ay nabaliw din. Ang Old Tree ay isang uri ng lakas. Kahit nasa anyo ng tao, ang kanyang lakas ay mas malaki kaysa sa normal na tao. Sa isang kisap mata, si Huang Chenggi na lang ang natitira sa 3 5th level. Fulfillment Realm Martial Practitioner. Go! Go! Nagmamadaling sumigaw si Huang Chenggi nang makita niya ang kabilang partido na sinisingil siya ng may pananakot. Gayunpaman, ang 6 na pang-4 na antas ng Fulfillment Realm Martial Practitioner sa tabi niya ay nakatayo doon na parang mga dummies na gawa sa kahoy. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa ilalim ng kontrol ni Yezuan. Dahil apo ka ng Flying Sand City Lord, madali akong makapasok sa City Lord's Mansion sa pamamagitan ng pagkontrol sa iyo. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Agad niyang ginamit ang Scorching Hell at ang Eye of Control kay Huang Chenggi. Ding! Nabigo ang kontrol. Ding! Nabigo ang kontrol. Ding! Nabigo ang kontrol. Nagulat si Yezuan sa 3 magkasunod na notification ng system. Young Master, hayaan mo akong tulungan ka. Bamulong si Luo habang ang kanyang mga mata ay naging kulay rosas. Gayunpaman, ang kanyang alindog ay walang gaanong epekto kay Huang Chenggi. Paano ito posible? Nasa 5th level pa lang siya ng Fulfillment Realm. Bakit hindi niya makontrol ang ilusyon kung nasa loob na siya? Hindi makapaniwala si Yezuan. Sa ngayon, siya ay nasa ika-4 na antas ng Fulfillment Realm. Siya ay isang antas lamang sa ibaba ni Huang Chenggi. Si Huang Chenggi ay madaling nakulong sa Scorching Hell, ngunit hindi siya makontrol ni Yezuan. Tila may mga pakulo siya. Mata ng pahayag. Sa oras na ito, ginamit ni Yezuan ang Eye of Revelation para suriing mabuti si Huang Chenggi. May nakita siyang itim na tuldok sa ulo ng huli. Ano yun? Tiningnan ito ni Yezuan. Ang itim na tuldok ay isang ika-10 sukat lamang ng isang kuko. Ito ay tila isang kristal, ngunit ang Eye of Revelation ni Yezuan ay hindi nakakakita dito. Tila hindi makontrol si Huang Chenggi dahil sa itim na kristal na ito. Kung hindi ko siya makontrol, hindi ako makapasok sa City Lord's Mansion. Gayunpaman, kung ma-hostage ko si Huang Chenggi, ganoon din ang resulta.
Nag-isip sandali si Yezuan at pagkatapos ay nagbigay ng utos sa 6 na 4th level Fulfillment Realm Martial Practitioner. Kaagad, iniwan ng 6 ang kanilang interspatial ring at umalis. Bumalik silang 6 para mag-report. May lakas sila ng loob, nangangahas na ay hostage si Huang Chenggi sa Flying Sand City. Sinusubukan ba nilang maging kalaban ang buong City Lord's Mansion? Kailangan kong sabihin, ang 3 taong ito ay hindi dapat maliitin. Ang kalbong matandang iyon ay malamang na nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Paano kung siya ay nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm? Nabalitaan ko na ang Flying Sand City Lord ay nakapasok na sa ika-7 antas ng Fulfillment Realm. Hindi pa banggitin, mayroong 2 6th level Fulfillment Realm Martial Practitioner sa City Lord's Mansion. Patay na sila for sure. Mabilis tayong umatras. Malamang may malaking laban mamaya. Umatras ang mga dumadaan sa paligid. How dare you hold me hostage? You're courting death. Huang Chenggi sa wakas ay lumabas sa ilusyon at nagmura ng malakas. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, baka maaga ng ulo ng matandang ito. Hinawakan ng matandang puno ang leeg ni Huang Chenggi gamit ang kanyang kamay. Kasabay nito, kinuha niya ang Universe Ring ni Huang Chenggi at inihagis kay Yezuan. Dapat ay maraming magagandang bagay sa Universe Ring of Flying Sand City's Young City Lord, di ba? Bahagyang kumulo ang mga labi ni Yezuan. Kinuha niya ang Universe Ring at pinagmasdan ito. Gaya ng inaasahan, mayroong mahigit 500,000 fulfillment pills sa loob. Talagang kumita siya ng malaki. Kaunti na lang at makakalusot na ako sa ika-5 antas ng Fulfillment Realm. Sa oras na iyon, kahit na ang isang 8th level Fulfillment Realm Martial Practitioner ay maaaring hindi ako mapatay, lalo pa ang isang 7th level Fulfillment Realm Martial Practitioner. Nang maisip niya ito, si Yezuan ay hindi na mamalayan na nagpakita ng kumpiyansa na ekspresyon. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga galit na tao ang dumating mula sa City Lord's Mansion. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Sa likod niya ay isang babae sa ika-5 antas ng Fulfillment Realm at isang malaking grupo ng mga tao. Chenggi, pagkadating ng babaeng iyon ay agad siyang nagmulat ng mata at sumigaw. Sino ka? Bakit mo hostage ang anak ko? Tanong ng medyo may edad na lalaki sa tonong patanong. Nagdaraan lang kami, pero binyantaan ako ng anak mo at sinabing kung hindi ko ibibigay ang kapatid ko sa kanya, hindi ako makakaalis sa Flying Sand City. Kaya, kailangan niyang pagbayaran ang sinabi niya. Walang pakialam na sagot ni Yezuan. Presyo, lumingon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nakitang may mga bahid ng dugo sa lupa, ngunit walang mga bangkay. Nasaan ang 2 gwardya na ipinadala niya kay Huang Chenggi? Pinatay mo ba sila? Nagluwa ng apoy ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang. Sa City Lord's Mansion ng Flying Sand City, mayroon lamang 2 6th level Fulfillment Realm Martial Practitioner at 12 5th level Fulfillment Realm Martial Practitioner. Bawat 5th level Fulfillment Realm Martial Practitioner ay isang kayamanan, ngunit ngayon 2 sa kanila ay patay na. Paanong hindi siya makakaganti? Pinatay sila ng matandang ito. Sa oras na ito, biglang nagsalita ang matandang puno. Itinuon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang atensyon sa matandang puno. Pakiramdam niya ay hindi niya nakikita ang matandang puno. Paano ito naging posible? Kahit na ang mga demonyo ay maaaring gumamit ng tunay na enerhiya sa kanilang anyo ng tao, ngunit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nakakaramdam ng anumang tunay na enerhiya mula sa lumang puno. Ano ang nangyayari? Gayunpaman, ang sitwasyon ng Old Tree ay napaka-espesyal. Siya ay orihinal na isang heaven-reaching beast, at maaari lamang siyang mag-anyong tao pagkatapos na maging isang kayamanan. Kaya, mahigpit na nagsasalita, ang lumang puno ay hindi maaaring ituring na isang demonyo. Kabanata 1283, Ikaw, bitawan mo ang anak ko, kung hindi, hindi ka makakalabas ng Flying Sand City. Galit na sabi ng babae. Nagbibiro ka ba? Hayaan mo siya. Hindi napigilan ni Yezuan na matawa at sinabing, bibigyan kita ng 5 minuto para maghanda ng 1,000,000 fortune pills. Kung hindi, maaari mong ibalik ang katawan ng iyong anak. Ang lakas ng loob mo. Sigaw ng medyo may edad na sa mahinang boses. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob? Namilog ang mga mata ni Yezuan.
Bigla siyang naglabas ng mahabang espada at casual na iwinagayway iyon. Swish! Isang malutong na tunog ang bumagsak sa pandinig ng lahat, na sinundan ng isang brasong lumilipad sa hangin. Biglang nangyari ang eksenang ito na walang inaasahan, maging ang matandang puno. Ang espada ni Yezuan ay nag-ahit ng kaunti sa buhok ni Huang Chenggi. Kung ang anggulo ay medyo patag, ang ulo ni Huang Chenggi ay mapuputol na. Si Huang Chenggi ay sumigaw sa sakit habang ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang naputol na braso. Lumaki siya sa Flying Sand City at naglalakad ng patagilid mula pa noong bata pa siya. Halos hindi pa siya nasugatan mula nang magsimula siyang magtanim, kaya hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng sakit. Pero ngayon, naputol ang isang braso niya. Anong ginagawa mo? Nataranta ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at halos magmadaling umakyat. Wala lang, greeting gift lang. Inikot ni Yezuan ang kanyang true chi at inihagis ang naputol na braso sa paa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi siya simpleng karakter, ang kanyang karakter ay mapaghiganti. Kung hindi dahil kapaki-pakinabang pa rin si Huang Chenggi, diretsong pinatay niya ito. Ang paggamit ng salitang, walang awa, para ilarawan si Yezuan ang pinakaangkop na salita. Anak, ikaw ang unang taong nanakot sa anak ko sa Flying Sand City at nang ahas na humingi ng ganoong kataas na presyo. Sabi ng medyo may edad na habang nagngangalit ang mga ngipin. Naglakas loob akong patayin siya, naniniwala ka ba? Pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at dahan daw ang sinabi. Very good, ikaw ang unang taong nang ahas na kausapin ako ng ganito. Matapos iluwa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mga salitang ito ng may kahirapan, naglabas siya ng isang bag ng tela mula sa kanyang interspatial na singsing. Sa loob nito, mayroong 100 high-grade fortune pills. Ang isang high-grade fortune pill ay katumbas ng 100 middle-grade fortune pills, na katumbas ng 10,000 mababang grade fortune pills. Ang 100 high-grade fortune pills ay katumbas ng 1,000,000 mababang grade fortune pills. Inihagis ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang bag ng tela kay Yezuan at sinabing, bitawan mo siya. Tanging isang Panginoon ng lungsod sa hinaharap na tulad niya ang maaaring uminom ng 1,000,000 fortune pills ng basta-basta. Napangiti si Yezuan nang tanggapin niya ang bag na tela at direktang inilagay ito sa kanyang nilalamon na espasyo. Ang kanyang layunin ay sa wakas ay nakamit. Ding! Ang host breakthrough. Nang walang ibang salita, direktang nilunok ni Yezuan ang million fortune pill. Agad na lumawak ng 2 beses ang kanyang aura. Nagulat ang nasa katanghaliang lalaki nang maramdaman ang pagbabago. Pambihirang tagumpay. Imposible. Tiyak na sadyang pinigilan niya ang kanyang paglilinang ngayon lang. Sa pambihirang tagumpay, ang ika-5 antas ng Fulfillment Realm ay ang kasalukuyang kaharian ni Yezuan. Hindi na siya natatakot sa sinuman sa Flying Sand City. Sige, bitawan mo siya. Si Huang Chenggi ay nakalaya mula sa kanyang mga tanikala. Agad siyang tumakbo papunta sa ama. Sabay sigaw ng medyo may edad na, patayin sila. Gaya ng inaasahan, gusto silang patayin ng kabilang partido pagkatapos nilang ligtas. Gayunpaman, hindi na inilagay ng kasalukuyang Yezuan ang mga taong ito sa kanyang mga mata. Young Master, ipaubaya sa akin ang ika-6 na yugto ng Fulfillment Realm. Ang boses ng Old Tree ay umalingaw sa isip ni Yezuan. Sige, tumango si Yezuan. Ipaubaya na niya ang iba sa kanya. Kaagad, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang babae ay sumingil. Sa kasamaang palad, nagmamadali si Yezuan. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Ang walang kapantay na slash ng Flame Dragon. Inatake ni Yezuan ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang target ay ang ina ni Huang Chenggi. Sa isang kisap mata, ang ika-5 yugto ng Fulfillment Realm na babae ay nilamon ng apoy na dragon at naging abo. Sa isang sitwasyon ng parehong antas, ang tanging maaaring matakot sa kanila ni Yezuan ay ang 3 reincarnator. Ano? Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang asawa ay isang dalubhasa sa ika-5 yugto ng Fulfillment Realm. Paano siya agad napapatayin ni Yezuan, na nasa ika-5 yugto din ng Fulfillment Realm? Gayunpaman, wala siyang oras na malungkot dahil agad na nagbago ang Old Tree sa kanyang tunay na anyo at sinuntok siya. Boom!
Kahit na ang isang dalubhasa sa ikapitong antas ng Fulfillment Realm ay masasamang masasaktan ng buong lakas na suntok ni Old Shu. Natigilan ang medyo may edad na lalaki sa suntok. Marami sa kanyang mga buto ang nabali. Pareho silang nasa ika-6 na yugto ng Fulfillment Realm, kaya bakit napakalaki ng agwat sa pagitan nila? Ang mga nakatataas sa City Lord Manor na ito ay may itim na kristal sa kanilang mga ulo. Ano ito? Naguguluhan si Yezuan. Mabilis siyang sumugod at kinuha ang Universe Ring ng patay na babae at ang walang sira na itim na kristal. Para naman sa iba, lahat sila ay napatay sa isang flash ng puting liwanag. Natural, ang puting flash na ito ay si Luo Luo. Gayunpaman, ang pang-apat na yugto ng Fulfillment Realm Guard na ito ay walang itim na kristal sa kanilang mga ulo. Sa mga taong naruroon, tanging si Huang Chenggi at ang kanyang mga magulang ang mayroon nito. Matandang puno, hulihin mo siya. Tumingin si Yezuan sa gilid ng kanyang mga mata at agad na sinabi. Walang problema, tumugon si Old Tree. Ang isang malaking bilang ng mga sanga ay umabot sa kanyang katawan at sinunggaban ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ama, nakita ni Huang Chenggi na kahit ang kanyang ika-6 na yugto ng Fulfillment Realm na ama ay nahuli at agad na natakot ng walang kabuluhan. Naghanda siyang tumakas. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, biglang lumitaw si Yezuan sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang dinadaanan. Ano ang bagay na ito? Hinawakan ni Yezuan ang kakaibang itim na kristal sa kanyang kamay at nagtanong. Hindi ko alam, hindi ko alam. Sa sobrang takot ni Huang Chenggi ay wala na siyang galit. Nagmamadali siyang umiling. Kung nasa ilalim siya ng kontrol ni Yezuan ngayon, natural na maniniwala si Yezuan sa kanya. Gayunpaman, hindi makontrol ni Yezuan si Huang Chenggi dahil mayroon din siyang itim na kristal sa kanyang ulo. Natural, hindi siya maniniwala sa kanya. Sa oras na ito, biglang lumingon si Yezuan para tingnan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at muling nagtanong, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung ano ito, kung hindi, mamamatay siya. Nang marinig ang pananakot ni Yezuan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot. Nakita niya ang kanyang asawa na pinatay ni Yezuan. Paano niya kaya sasagutin ang tanong ni Yezuan? Patayin mo ako kung gusto mo. Galit na sigaw ng medyo may edad na. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Huang Chenggi, pare, huwag. Ayokong mamatay. Ibinigay mo ito sa akin. Bilasan mo at sabihin mo sa kanya. Huwag kang matakot. Ipaghihiganti tayo ng lolo mo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalit na mga ngipin. This time, nahulog na siya. Gayunpaman, hindi siya nahulog sa kamay ni Yezuan, kundi sa kamay ni Huang Chenggi. Kung hindi sanay si Huang Chenggi na binubuli, paano niya nagawang magalit ang ganoong tao? Gayunpaman, walang puwang para sa negosasyon ngayon. Sige, ayon sa gusto mo. Kabanata 1284, tumigil ka. Isang sigaw ang sabay na umalangaw-ngaw. Gayunpaman, hindi titigil si Yezuan kahit na bumaba ang Heavenly Emperor. Rip! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng karamihan, ang ulo ni Huang Chenggi ay lumipad sa hangin. Pinatay siya ni Yezuan ng ganoon lang. Ang mga tao sa paligid ay orihinal na inakala na si Yezuan ay gumagawa lamang ng isang simpleng pagbabanta. Pagkatapos ng lahat, si Huang Chenggi ay ang batang Panginoon ng lungsod ng Flying Sun City. Sinong mag-aakalang papatayin siya ni Yezuan? Siyempre, hindi inisip ng malaking bahagi ng karamihan na nagbibiro si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang ina ni Huang Chenggi ay pinatay na. Upang makapaglinang sa antas na ito, bukod sa mga mayayamang bata na hindi nakaranas ng mga sitwasyon sa buhay at kamatayan, halos lahat ay nakikita na si Yezuan ay isang walang awa na karakter. Dahil nang ahas siyang pumatay ng direktang inapo ng City Lord's Mansion sa Flying Sun City, tiyak na mayroon siyang malakas na background. Gayunpaman, habang ang mga tao ay gulat pa rin, isang puting buhok na matandang babae ang pumasok sa kanilang paningin. Isa pang ika-6 na yugto ng Fulfillment Realm. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Gayunpaman, nang itinuon niya ang kanyang mga mata, natuklasan niya na ang kanang mata ng matandang babae ay medyo espesyal. Mukhang nakilala niya ang tamang tao. Ang maputing buhok na matandang babae na ito ay malamang na ang dating asawa ni Lutia Ingong na muling nagpakasal sa Flying Sun City.
Siya rin ang taong nagtataglay ng all-encompassing right eye. Kasabay nito, siya rin ang layunin ng paglalakbay ni Yezuan. Apo ko, pagkarating ng matandang babae na maputi ang buhok ay bumulong-bulong siya. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang tingin kay Yezuan. Kaagad, isang surge ng all-encompassing power ang nakulong kay Yezuan. Hehe, hindi gaanong husay. Tumawa si Yezuan at direktang pinatay ang pagdagsang ito ng all-encompassing power. Sabay bigay nitong mapuputing buhok na matandang babae ng pasalubong. Ano, magagamit mo ang all-encompassing power mula sa malayo? Gulat na gulat ang maputing buhok na matandang babae. Bakit alam din ito ni Yezuan? Tanging isang taong may all-encompassing eye ang maaaring gumamit ng all-encompassing power mula sa malayo. Gayunpaman, walang all-encompassing eye si Yezuan. Paano niya ito nagawa? Nakuha ko na ang kaliwang mata ni Lu Tiaingong. Ang layunin ko sa pagkakataong ito ay ang kanang mata mo. Matapos magsalita ng malamig si Yezuan, lumingon siya sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakulong sa mga sanga ng matandang puno at sinabing, ibigay mo ang iyong kanang mata at ililigtas ko ang iyong buhay dahil kay Lu Tiaingong. Si Lu Tiaingong ay naging lingkod niya. Kaya nagpasya si Yezuan na palayain siya at huwag makipagtawaran sa pamilya Huang. Pagkatapos ng lahat, si Luo ang kanyang reverse scale. Hindi naging madali para sa sobrang proteksyon na si Yezuan na sabihin ang mga ganoong salita. Lu Tiaingong, pinatay mo siya, panipi, nanginginig ang katawan ng maputing matandang babae, at nanlaki ang mga mata. Bagamat hindi niya matiis si Lu Tiaingong at nag-asawang muli, si Lu Tiaingong ay dati niyang asawa. Hindi, siya ay buhay at maayos. Buhay. Nang marinig ito, lihim na nakahinga ng maluwag ang maputing buhok na matandang babae. Ngunit muli, pinatay ni Yezuan ang kanyang apo. Paanong hindi siya makakaganti? Pinatay mo ang apo ko, kaya kukunin ko ang buhay mo. Ang maputing buhok na matandang babae ay hindi na nagsalita pa at sinugod si Yezuan gamit ang kanyang espada. Pero sa kalagitnaan, biglang may sumigaw sa gilid kaya napatigil siya. Huwag kang gagalaw, baka masipsip ng dugo ang anak mo. Nagbabala si Yezuan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakulong ng matandang puno, ngunit ang matandang puno ay nasaksak na ang mga sanga nito sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinipsip ang kanyang dugo. Kung gugustuhin ng matandang puno, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sisipsipin ng dugo sa 1 segundo at mamamatay. Anong gusto mo? Ang puting buhok na matandang babae ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa sobrang galit niya ngayon lang niya nakalimutan na nasa kamay pa pala ng kalaban ng anak niya kaya agad siyang tumigil. Ang ika-6 na antas ng Fulfillment Realm ay wala kay Yezuan, na nasa ika-5 antas ng Fulfillment Realm. Kung umatake si Yezuan, ang matandang babaeng ito na may puting buhok ay hindi mabubuhay ng higit sa 3 segundo. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit hindi pa kumikilos si Yezuan ay dahil kay Lu Tiaingong. Siyempre, may dalawa pang dahilan. Una, natakot si Yezuan na hindi sinasadyang masira ang Eye of Myriad Forms ng puting buhok na matandang babae. Pangalawa, ang may puting buhok na matandang babae ay mayroon ding ganoong uri ng itim na kristal sa kanyang ulo, kaya gustong malaman ni Yezuan kung ano yun. Ibigay mo ang iyong Eye of Myriad Forms, at sabihin mo sa akin kung ano ito. Binuksan ni Yezuan ang kanyang kamay, lumabas ang 2 itim na kristal sa kanyang palad. Ang isa ay kay Huang Chenggi at ang isa ay sa kanyang ina. The Eye of Myriad Forms, imposible. Sabi ng matandang babae na may puting buhok na may galit na galit. Paanong hindi niya malalaman ang mga benepisyo ng Eye of Myriad Forms pagkatapos ng maraming taon? Kung hindi mo man lang matugunan ang unang kinakailangan, kalimutan mo na. Dahan-daang sabi ni Yezuan at tumingin sa old tree. Agad na naunawaan ng matandang puno at nadagdagan ang epekto ng pagsuso. Sa 3 segundo, siya ay magiging isang tuyong bangkay. Sabi ni Yezuan. Ang maputing buhok na matandang babae ay walang ibang gustong punitin si Yezuan sa 1,000 piraso. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay sanhi ng Huang family. Kung hindi, pupunta lang si Yezuan para kunin itong Eye of Myriad Forms at bigyan siya ng peking mata. Dapat ba niyang ibigay ang Eye of Myriad Forms? Kung hindi niya ito ibibigay, mamamatay ang kanyang anak sa kamay ng matandang puno. Kung ibibigay niya, paano niya haharapin ang namatay niyang apo at manugang?
Ang maputing buhok na matandang babae ay nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay gumawa ng desisyon. Ibibigay muna niya ang Eye of Myriad Forms, pagkatapos ay hahayaan ang kanyang asawa na bawiin ito at patayin si Yezuan upang ipaghiganti si Huang Chenggi at ang kanyang ina. Sige, ibibigay ko sa iyo. Nagdesisyon ang maputing buhok na matandang babae at inilabas ang kanang mata. Ang Eye of Myriad Forms ay hindi orihinal sa kanya. Hinukay niya ang kanyang kanang mata at inilagay ito, pagkatapos ay ikinabit ito sa kanyang chi. Sa kabutihang palad, ginagamit lamang ito ni Yezuan upang lamunin, hindi para i-install ito para sa kanyang sarili. Kung hindi, hindi niya gagawin iyon. Inilabas ng matandang babae na may puting buhok ang kanyang kanang mata at itinapon ito kay Yezuan. Napakagaling. Ngumisi si Yezuan at kinuha ang Eye of Myriad Forms, pagkatapos ay kinain ito. Ding! Nilamon ng host ang isang Eye of Myriad Forms. Nang tumunog ang system notification, naramdaman ni Yezuan na ang kanyang strength of all creations ay tumaas ng malaki. Kung ang lakas ng lahat ng mga nilikha ay nadagdagan ng isang mata ng myriad forms ay itinuturing na isa, kung gayon ang dalawang mata ng lahat ng mga nilikha ay hindi dalawa, ngunit tatlo, dahil sila ay isang pares. Naramdaman lang ni Yezuan na ang distansya na magagamit niya sa kanyang One Siyang Force mula sa malayo ay tumaas ng 2 beses. Ito ang naging epekto ng pagpapares. Ding! Nilamon ng host ang isang pares ng Eyes of Myriad Forms. Isang beses na umabant ang bloodline ng Heavenly Eye Clan. Tumunog ang isa pang system notification na ikinabiglan ni Yezuan. Ang bloodline ng Heavenly Eye Clan ay nag-advance minsan. Iyon ay mahusay. Ang mga epekto ng Eye of Nirvana, ang Eye of Glory, ang Eye of the Void, at ang iba pang Heavenly Eyes ay bumuti lahat. Maging ang pinagsama-samang kasanayan, ang Scorching Hell, ay pareho. Anong windfall? Anong windfall? Napakahusay, ngayon maaari mong sagutin ang isa pang tanong. Hindi maitago ni Yezuan ang kanyang saya. Sinulyapan niya ang 2 itim na kristal sa kanyang kamay at sinabi sa maputi ang buhok na matandang babae. Naisip ng matandang babae na may puting buhok na napakasaya ni Yezuan dahil nakuha niya ang Eye of Myriad Forms. Huminto siya saglit, pagkatapos ay sumagot, ibinigay ito sa akin. Ng aking asawa, sinabi niya na maaari nitong dagdagan ang lakas ng kaluluwa ng isang tao at bilis ng paglilinang pagkatapos ubusin ito. Kabanata 1285, Then, nag-improve ka ba talaga? Tanong muli ni Yezuan. Oo, pero may panaginip ako tuwing gabi. Nanaginip ako na ako ay nakaluhod sa harap ng isang higanteng itim na alakdan at umaawit ng ilang mga incantation. Totoong sabi ng matandang babae na maputi ang buhok. Ano ito? Matapos marinig ito, naramdaman din ni Yezuan na hindi ito maisip. Ang magkaroon ng parehong panaginip tuwing gabi, kung siya iyon, hindi niya ito matatanggap. Young Master, narinig ko na ang bagay na ito. Sa oras na ito, biglang nasabi ni Luo sa isip ni Yezuan. Kung tutuusin, may naman na siyang mga alaala. Ano? Tanong ni Yezuan. Ang itim na kristal na ito ay dapat na isang uri ng Faith Crystal. Ang bagay na ito ay dapat na ginawa ng higanteng itim na alakdan sa panaginip. Matapos ang itim na kristal na ito ay lunukan at pino, ang tao ay maniniwala sa itim na alakdan. Pagkatapos, isang walang katapusang stream ng faith power ang ipapasa sa itim na alakdan. Matapos matanggap ng itim na alakdan ang kapangyarihan ng pananampalataya, ito ay magbibigay ng feedback sa mananampalataya, na nagpapataas ng kanilang bilis ng paglilinang at lakas ng kaluluwa, paliwanag ni Luo. May ganyan, nagtaas ng kilay si Yezuan. Noong una ay gusto niyang lamunin ang itim na kristal na ito, ngunit ngayon ay tila kailangan niyang magtanong ng malinaw bago gawin iyon. Base sa aking mga minanang alaala, halos mahulaan ko kung ano ang itim na alakdan na iyon. Dapat ay ang Thulho, ang ninuno ng lahi ng alakdan. Dati ay patuloy nitong ipinalaganap ang relihiyong Thuluism upang mapataas ang kapangyarihan ng pananampalataya. Nagpatuloy si Luo. Thulho, matapos marinig ito, hindi napigilan ni Yezuan na manginig. Hindi niya alam kung may Diyos o wala, ngunit kung ito ay maglakas loob na tawagin ang sarili bilang isang Diyos, malamang na ito ay may malakas na background. Pagkatapos ng lahat, ang mga minanang alaala ni Luo ay naglalaman ng mga alaala ng Thulho.
Tila hindi ito isang ordinaryong tao. Gayunpaman, sa wakas ay naunawaan ni Yezuan kung ano ito. Agad niyang iniligpit ang dalawang itim na kristal. Nahulaan niya na itong Flying Sand City Lord ay may kaugnayan sa Thuluism religion. Okay, naiintindihan ko. Bahagyang tumanggo si Yezuan. Hayaan mo sila, sigaw ng matandang babae na maputi ang buhok. Lumingon ang mga mata ni Yezuan at sinenyasan ang matandang puno na palayain sila. Hindi siya isang taong babalik sa kanyang salita. Dahil natupad na ng kabilang partido ang kanyang dalawang kinakailangan, natural na hindi niya kayang patayin ang hostage. Agad na binitawan ng matandang puno ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natatakpan na ng mga sugat, at may 12 ng butas ng dugo sa kanyang katawan. Kung naging mabagal lang siya ng 2 segundo, natuyo na sana siya ng matandang puno. Napatingin si Yezuan habang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay papalapit sa maputing buhok na matandang babae. Sa kanyang puso, iniisip niya kung sasalakayin ba ng matandang babaeng maputi ang buhok. Ngayon pa lang, minsan na niya itong binalaan. Kung muli siyang atakihin ng matandang babaeng ito na may puting buhok, wala siyang magagawa kundi maging walang awa. Pinatay niya sina Cheng Yi at Lanier. Patayin siya. Galit na sigaw ng lalaking nasa katanghaliang gulang na katatapos lang makatakas sa panganib. Ang maputing buhok na matandang babae ay nag-aalangan din dahil pakiramdam niya ay hindi dapat ipagwalang bahala si Yezuan at ang Old Tree. Bagamat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nasa ika-6 na antas din ng Fulfillment Realm, siya ay kasalukuyang lubhang nasugatan at malamang na 60 hanggang 70% na lamang ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ang natitira. Kahit na magsanib puwersa silang dalawa, baka wala silang magawa kay Yezuan. Huwag kang mag-alala, ngayon lang gumamit ako ng espesyal na paraan para makontak ang tatay mo. Malapit na siyang dumating, sabi ng matandang babae na may puting buhok sa mahinang boses. Ang ama ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang Flying Sand City Lord, si Huang Ming. Nakarating na siya sa ika-7 antas ng Fulfillment Realm. Gayunpaman, ang lungsod ng Flying Sand na si Lord Huang Ming ay kasalukuyang tumatanggap ng isang mahalagang panauhin, kaya hindi pa siya dumarating. Mahalagang panauhin. Natigilan ang medyo may edad na lalaki. Anong uri ng mahalagang panauhin ang makapagpapasaya sa kanya ng kanyang ama ng personal? Nang makita na ang maputing buhok na matandang babae at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila ayaw umatake, pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinabing, dahil ayaw ninyong maghayganti, aalis muna kami. Sa totoo lang, ayaw niyang umalis. Naglalagay lang siya ng bitag para sa kabilang partido. Ngayon pa lang niya nakita ang maliliit na kilos ng maputing matandang babae. Alam din niya na ang maputing buhok na matandang babae ay nagpapalam sa Flying Sand City Lord, Huang Ming. Sa makatuwid, kung aalis siya ngayon, iisipin ng kabilang partido na siya ay natatakot at umaatake. Sa madaling salita, binibira niya ang kabilang partido para umatake. Bastard, sa tingin mo makakaalis kapag katapos mong patayin ang anak ko? Stay. Bago makapagsalita ang matandang babae na may puting buhok, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umungal at inatake si Yezuan gamit ang kanyang mga kamay. Matapos siyang makuha ng matandang puno, kinuha na niya ang kanyang interspatial ring, kaya wala siyang armas. Nahulog ako dito. Sa sandaling lumingon si Yezuan, narinig niya ang tunog ng hangin. Agad niyang inikat ang lahat ng kanyang true energy at 10,000 mammoth strength at nilaslas gamit ang kanyang espada. Mata ng kaluwalhatian. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Flame Dragon's Fearless Slash. Bagamat hindi lumitaw ang glorious golden armor, hindi kinakailangang gamitin ang Eye of Glory para i-activate ito. Kapag matagumpay ng Nap-Ino ang set, magiging epektibo na ito. Ang set ay ginamit lamang upang ipagtanggol at protektahan ang buhay ng isang tao. Sa isang iglap, umungal ang apoy na dragon at nilamon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang inag ang puso ng maputing matandang babae, at dali-dali itong umatake. Gayunpaman, sa oras na ito, naalala niya na wala na siyang Eye of Myriad Mammoths, kaya hindi niya magagamit ang 10,000 mammoth strength mula sa malayo. Kaya naman, napapanood na lamang niya ang isa sa kanyang mga anak na naging abo. Papatayin kita. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa ang maputing buhok.
Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay maaari kang magpatuloy. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at agad siyang nahati sa dalawa. Ice and Fire Twin Dragon Sword Array. Kasabay nito ang pagkislap ng figure ng matandang puno, at tinabihan niya ang maputing buhok na matandang babae mula sa likuran. Ang maputing buhok na matandang babae ay mayroon ding faith crystal sa kanyang katawan, kaya ang bilis ng kanyang pagcultivation ay mas mabilis. Sa makatuwid, malapit na siyang makapasok sa ikapitong antas ng Fulfillment Realm, ang rurok ng ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Siya ay 2 beses na mas malakas kaysa sa kanyang anak. Kahit na wala ang Eye of Myriad Mammoths, hindi siya madaling harapin. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga kalaban ay si Yezuan at ang Old Tree. Twin Dragon Roar, tusok na strike. Ginamit ni Yezuan at ng lumang puno ang lahat ng kanilang kakayahan, naghahanda na i-instakil ang puting buhok na matandang babae. Ang piercing strike na ito ang pinakamalakas na pag-atake ng Old Tree nang hindi gumagamit ng anumang mga kasanayan sa artifact. Maaari nitong gawing makapal na spike ang kanyang kanang kamay at mabilis itong mailabas. Sa oras na ito, naglakas loob kang kumilos ng mabangis sa Flying Sand City ko, nililigawan mo si kamatayan. Isang paputok na sigaw ang nagmula sa langit, at kasabay nito, may malakas na tunog ng kung ano ang nabasag sa hangin. Bang! Ang Twin Dragon Roar ni Yezuan ay bumangga sa isa pang alon ng totoong enerhiya at sumabog. Gayunpaman, ang lumang puno's piercing strike ay hindi hinarang ng kaaway. Rip! Ang spike na nabuo ng kanang kamay ng matandang puno ay tumusok sa dibdib at puso ng matandang babae na may puting buhok. Ngayon, pareho ng mga eksperto sa Fulfillment Realm na pang-6 na antas ng Flying Sand City ay patay na. Ang bagong dating ay natural na ang Flying Sand City City Lord, si Huang Ming. Patay na ang kanyang apo, anak, manugang, at asawa. Ang City Lord ng Flying Sand City ay malamang na magngangalit. Talaga bang nasa ikapitong antas siya ng Fulfillment Realm? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at inisip ang sarili. Kung noon, medyo matatakot siya, ngunit ngayon ay nasa ika-5 antas na siya ng Fulfillment Realm. 2 kaharian lang ang layo niya sa kalaban, at hindi pa niya nagagamit ang marami sa kanyang mga trompeta. Ano ang dapat katakutin? Kabanata 1286. Sa katunayan, ang grupong ito ng mga manunood ay walang kamalay-malay na actress kapag may namatay, ngunit na-curious sila at ayaw nilang palampasin ang magandang palabas na ito, kaya hindi sila umalis. Ngayon, lumabas ang Flying Sand City City Lord, Huang Ming. Kaya, ano ang magiging resulta? Napaka-curious ng grupong ito ng mga manunood. Papatayin ba ni Yezuan at ng Old Tree ang Flying Sand City City Lord? O sila ay pupugutan ng ulo ng Flying Sand City City Lord at bibitayin sa harap ng Flying Sand City City Lord? Ang huling resulta ay magdedepende sa labanang ito. Pinatay mo ang pamilya ko, dudurugin kita. Ang City Lord ng Flying Sand City, si Huang Ming, ay galit na galit at direktang naglunsad ng pag-atake kay Yezuan. Dumating ka sa tamang oras, dumating ka rin sa wakas. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap, at ang sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang mabaluktot. Sa pagkakataong ito, gagamitin niya ang kanyang ultimate move. Sa sandaling iyon, ang lumang puno ay direktang nag-condense ng berdeng kahoy na selyo at itinapon ito sa malayo. Matapos lumipad ang wooden seal na ito sa Flying Sand City City Lord, Huang Ming, mabilis itong lumaki, at nagunat ang mga baging na bumabalot kay Huang Ming. Kasabay nito, ang lumang puno ay may hawak ding selyong kahoy, at hindi mabilang na mga baging ang nakaunat. Ang dalawang panig ay nag-ugnay, na agad na natrap si Yezuan, ang Old Tree, at ang Flying Sand City City Lord, si Huang Ming, sa isang airtight encirclement. Magical Treasure Skill, Divine Wood Prison. Bago maging isang mahiwagang kayamanan, ang Old Tree ay talagang alam din ng Divine Wood Prison. Ngunit pagkatapos na maging isang mahiwagang treasure skill, ang lakas ng Divine Wood Prison ay mas malaki kaysa dati. Break mo na ako. Ang City Lord ng Flying Sand City, si Huang Ming, ay hindi nakareact sa oras at nakulong. Agad siyang naglaslas gamit ang kanyang espada, handang basagin ang kulungan.
Gayunpaman, ang kanyang all-out sword strike ay nakapag-iwan lamang ng marka sa bilangguan. Maaaring gamitin ang mahiwagang kayamanan na ito upang paghigpitan ang kalaban, ngunit maaari rin itong gamitin para sa pagtatanggol. Napaka-praktikal noon. Flying Sand City City Lord, bibigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mo sa akin ang kinaroroonan ng Xuanming Duo Demons, at ililigtas ko ang iyong buhay. Biglang ibinuko ni Yezuan ang kanyang bibig at sinabi. Ang tagal ng Divine Wood Prison ay isang buong 10 segundo, na higit pa sa sapat para sa kanya. Xuanming Duo Demons. Nang marinig ang pangalang ito, medyo natigilan ang City Lord ng Flying Sand City na si Huang Ming, dahil ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalang ito. Gayunpaman, hindi niya iniugnay ang pangalang ito sa 2 taong na escort niya noon. Sa bagay, inihatid sila ng kanyang asawa. Brat, pinatay mo ang asawa at anak ko. How dare you ask me a question? You're courting death. Walang sinabi ang Flying Sand City Lord at direktang sumugod kay Yezuan na may hawak na espada. Ang dahilan kung bakit hinayaan ni Yezuan ang Old Tree na gamitin ang Divine Wood Prison ay dahil sa takot niya na ang Flying Sand City Lord ay makatakas. Sa Divine Wood Prison, tiyak na mamamatay ang Flying Sand City Lord. Dahil ayaw mong magsalita, kaya kalimutan mo na. Umiling si Yezuan, may death warrant si Nolan Bing sa kanya, kaya hindi na niya kailangang tanungin siya ng malinaw. Bladestorm, napagpasyahan na ni Yezuan na patayin si Wei Zhenchen, kaya agad niyang itinapon si Wei Zhenchen palabas. Si Wei Zhenchen, na nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm, ay agad na nagbago sa libu-libong madugong ilaw na bumaril patungo sa Flying Sand City Lord. Ano? Nagulat ang Flying Sand City Lord. Huminto siya at dali-daling hamarang. Kahit na siya ay nasa ika-7 antas ng Fulfillment Realm, si Wei Zhenchen ay nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Sa puso ni Yezuan, ang Flying Sand City Lord ay isa ng patay na tao. Sa isang kisap mata, ang Flying Sand City Lord ay napapaligiran ng mga dagwang espada at pagkatapos ay sinalanta ng libu-libong dagwang mga espada. Wala pang 3 segundo, narinig ni Yezuan ang tunog ng system notification. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Walang alinlangan na pinatunayan ng system notification na ito na ang Flying Sand City Lord ay pinatay ni Wei Zhenchen. Maaaring may koneksyon ang Flying Sand City Lord sa Thulism Society, ngunit hindi interesado si Yezuan sa Thulism Society, kaya tamad siyang mag-imbestiga. Sa Divine Wood Prison, isang figure ang lumipad mula sa langit. Nagmamadaling ginamit ni Yezuan ang Eye of Myriad Forms para kolektahin ang bangkay. Ang bangkay ay itinapon sa lugar ng pagtatanim. Tulad ng para sa Yin at Yang Ring at ang Faith Crystal, sila ay kinolekta ni Yezuan. Gayunpaman, nang tingnan ni Yezuan ang Yin at Yang Ring ng kabilang partido, nagulat siya. Sa Flying Sand City Lord's Yin and Yang Ring, maliban sa 2 milyong halaga ng kayamanan, mayroon ding isang bag ng itim na Faith Crystals. Bakit ang dami? Nagulat si Yezuan. Mula ngayon hanggang ngayon, kasama ang nasa ulo ng Flying Sand City Lord, nakakuha lang siya ng kabuoang 5 Faith Crystal. Ngunit ngayon, mayroong higit sa 1,000 Faith Crystal sa bag na ito. Ano ang nangyayari? Kung napakarami, bakit hindi niya ito ibinahagi sa iba, tulad ng mga guards ng Fulfillment Realm na ika-5 at ika-4 na antas na ngayon lang namatay? Sandali, ngayon lang sinabi ng dating asawa ni Lutia Ingong na ang Flying Sand City Lord ay tumatanggap ng isang mahalagang panauhin. Pwede bang? Biglang umilo ang isip ni Yezuan. Maaari bang miyembro ng Thulism Society ang mahalagang panauhin na ito? Siya ba ang nagbigay sa Flying Sand City Lord ng napakaraming Faith Crystal? At naghanda na ipamahagi ang mga ito para dumami ang mga mananampalataya. Sa pag-iisip tungkol dito, posible talaga. Kung iyon ang kaso, malamang na may isa pang eksperto sa Flying Sand City, at iyon ay ang apostol ng Thulism Society. Hindi niya alam kung gaano kalakas itong Thulism Society apostol. Nasa ika-7 antas ba siya ng Fulfillment Realm, ika-8 antas ng Fulfillment Realm, o ika-9 na antas ng Fulfillment Realm? Hindi mahulaan ni Yezuan. Gayunpaman, sa oras na ito, nagkaroon ng biglaang pagsabog sa labas ng Divine Wood Prison. Tumangala si Yezuan at nakitang isang malaking butas ang nabuksan sa Divine Wood Prison.
Pagkatapos, isang figure ang sumugod. Kasabay nito, ang Eye of Perception ni Ye Zuan ay nakaramdam din ng napakalakas na aura. Ang bagong dating ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na damit, at sa likod niya ay isang mahaba at makapal na buntot ng alakdan. Ang lahi ng taong alakdan. Anak, pinatay mo siya. Kumikislap ang mga mata ng lalaking alakdan na nakasuot ng itim habang nagtatanong. Tama na yan. Direktang tumanggaw si Ye Zuan na may nakakatakot na ekspresyon. Ito ay dahil sa pakiramdam niya na ang lalaking ito ng itim na robe scorpion ay dapat na isang eksperto sa ikawalong antas ng fulfillment realm. Matapos marinig ang sagot ni Ye Zuan, ang lalaking nakasuot ng itim na scorpion ay tumanggaw bilang kasiyahan at nagsabi, upang makapaglinang sa antas na ito sa murang edad, at mapatay pa si Huang Ming ng 2 antas sa itaas mo, ang iyong talento ay napakahusay. Mula ngayon, ikaw na ang Flying Sand City Lord. Panipi, ako ang Flying Sand City Lord. Bahagyang kumunat ang noo ni Ye Zuan. Hindi kaya kailangang italaga ang Flying Sand City Lord. Hindi ba dapat ang posisyon ay hawak ng malalakas? Naalala niya na sinabi ni Lu Tiaingong na matagal nang umiral ang Flying Sand City, ngunit pagkatapos mamatay ang City Lord at nagbago ang bagong City Lord, naging mas malakas ito araw-araw. Kung gusto ni Ye Zuan, maaari siyang maging Flying Sand City Lord. Gayunpaman, ayaw niya. Ako ang Thulism Society Apostle Scorpion Flow. Mula ngayon, ikaw na ang aking magiging tagapagsalita sa Flying Sand City. Habang nagsasalita ang lalaking alakdan na nakasuot ng itim, kumuha siya ng malaking faith crystal mula sa kanyang universe ring at itinapon ito kay Ye Zuan, at sinabing, ubusin mo ito at maging lingkod ng Thulism God. Ito ay magpapalakas sa iyo. Nahuli ni Ye Zuan ang faith crystal at pinalaki ito ng singkit na mga mata. Kabanata 1287. Sino ang Evil God? Nagkunwaring walang alam si Ye Zuan at nagtanong. Ang Evil God ay ang master na sinasamba ko. Siya ang ninuno ng aking lahi ng alakdan. Ang kanyang lakas ay hindi mo maiisip. Ngayong binibigyan kita ng pagkakataong ito na ang iyong daang buhay ng magandang kapalaran. Dapat mong pahalagahan ito, sabi ni Exiliu sa napakahusay na tono. Kahit na pinatay ni Ye Zuan si Flying Sand City Lord Huang Ming, na nasa ikapitong yugto ng Fulfillment Realm, hindi ito karapat-dapat na banggitin sa kanyang mga mata. Oh, paano kung ayaw kong sumali sa Evil God Society? Pinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at nagtatakang nagtanong. Kung gayon kailangan mong mamatay dito. Biglang sumabog si Exiliu na may malakas na aura at sinabi sa matigas na tono, bilasan mo, bibigyan kita ng 3 hininga ng oras. May mga kailangan pa akong gawin. Sapat na ang 3 paghinga ng oras para makapag-isip ang mga tao sa antas ni Ye Zuan. Gayunpaman, hindi na kailangang mag-isip ni Ye Zuan. Hinihiling sa kanya na sumali sa Evil God Society at maging apostol ng Evil God. Anong klaseng biro ito? Kung mahuli mo ako, sasali ako. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan. Sa isang pag-iisip, ang 1000 dugong espada ay nagbagong anyo sa mga bahid ng kulay dugo na liwanag na umatake sa stream ng alakdan. Walang hiya na pagmamayabang, dahil hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataong ito, pagkatapos ay mamatay. Matapos magsalita ng galit si Exiliu, ipinalibot niya ang kapangyarihan ng manifestasyon sa kanyang katawan at pinalipad ang mga dugong espada. Haha, bakit hindi mo subukan ulit? Biglang tumawa ng malakas si Ye Zuan. Ding, nakalusot si Wei Zhenchen. Kasalukuyang nasa ikapitong yugto ng Fulfillment Realm. Biglang nag-notify ang system. Ngayon lang, nilamon niya ang mga bagay sa Flying Sand City Lord Huang Ming's Universe Ring, na nagbigay daan kay Wei Zhenchen na makalusot. Ngayon, may ilang segundo pa si Wei Zhenchen, kaya posibleng patayin si Exiliu. Alam ni Ye Zuan na kung papatayin niya si Exiliu, maaaring makapasok siya sa ika-6 na yugto ng Fulfillment Realm. Dapat mamatay ang Exiliu na ito. Old 3, maghandang gumamit ng Mad Python Sweep anumang oras. Nagmamadaling sabi ni Ye Zuan sa kanyang isipan. Okay, tumugon si Old Shu at umangkas din patungo sa Scorpion Stream. Bagamat 3 araw ang cooldown ng Mad Python Sweep, basta mapatay nila si Exiliu, sulit ito kahit umabot ng 10 araw. Ang dalawang kayamanan at si Ye Zuan ay sabay na inatake si Exiliu,
ngunit ang huli ay isang ikawalong yugto ng fulfillment realm na eksperto at hindi ito inilagay sa kanyang mga mata. Petty tricks. Mamatay. Sigaw ni Exiliu, at ang itim na buntot ng alakdan sa likod niya ay biglang lumawak at tumusok patungo sa Old Shoe. Ang bilis ng pag-ataking ito ay mas mabilis pa sa piercing strike ni Old Shoe. Ang puso ng Demon Tree ni Old Shoe ay agad na tinusok. Nagdilim ang mukha ni Yesuan nang makaramdam siya ng matinding pressure. Iniisip niya kung magiging epektibo ba ang bloodline ng Divine Tree of Life kung tatamaan siya ng pag-atake. Magiging abo ba siya tulad ng matandang puno? Sa kabutihang palad, ang lumang puno ay ginawang isang kayamanan at nagkaroon ng walang kamatayang katawan. Nabutas man ang puso niya o naging abo ang buong katawan niya, hindi siya mamamatay. Sa sandaling iyon, muling tinawag siya ni Yesuan, at ang kanyang kinatatayuan ay nasa likod ng Scorpion Flow. How dare you kill me? Kunin mo ito. Biglang nagpakita ang marahas na ugali ni Old Tree, at direktang ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Mad Python Sweep. Kaagad, hindi mabilang na matutulis na tinik ang umabot mula sa Divine Wood Prison at sinaksak si Exiliu. Ang Mad Python Sweep ay maaaring gamitin ng Old Tree mismo, ngunit maaari rin itong gamitin kasama ng Divine Wood Prison. Siyempre, mas magiging maganda ang epekto sa Divine Wood Prison. Ano? Bakit hindi ka papatay? Nagulat si Exiliu. Ngayon lang, malinaw na pinatay niya ang matandang puno, pero ngayon, bakit biglang lumitaw ulit ang matandang puno? Pero ngayon, wala na siyang panahon para mag-isip. Scorpion King Armor. Inilibot ni Exiliu ang lahat ng True Chi sa kanyang katawan at pinalapot ito sa isang anino. Isang malaking alakdan na nabuo ng kapangyarihan ng lahat ng bagay ang lumitaw at pinrotektahan si Exiliu. Puff, puff, puff. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Mad Python Sweep ay lampas sa kanyang inaasahan. Marami sa mga tinak ang tumusok sa anino ng Scorpion at bumaon sa katawan ni Exiliu. How dare you hurt me when you're only at the 6th level of the fulfillment realm? You're courting death. Galit na galit si Exiliu. Sa kabutihang palad, siya ay nasa ikawalong antas ng fulfillment realm. Kung siya ay nasa ikapitong antas ng fulfillment realm, malamang na namatay siya sa ilalim ng pag-ataking ito. Nakakamangha na magkaroon ng malakas na background. Ang divine ability na ito ay malamang na top-grade fulfillment divine ability. Bulalas ni Yesuan sa kanyang puso. Ang mga divine na kakayahan ay aktwal na nahahati sa mababang grade, mid-grade, at mataas na grado ng mga divine na kakayahan. Ang pinakamataas na antas ng mga divine na kakayahan ay talagang ang pinakamahusay sa mataas na grado ng mga divine na kakayahan at ang pinakamalapit sa shattering divine na kakayahan. Dahil dito ay hindi patay si Exiliu. Swordblade Storm, patayin mo siya. Umungol si Yesuan sa kanyang isipan. Scorpion King Armor. Si Exiliu ay muling bumuo ng isang higanting anino ng alakdan, ngunit ang kapangyarihan ng Swordblade Storm ay mas malakas pa kaysa sa Mad Python Sweep. Ang higanting anino ng Scorpion na ito ay agad na bumagsak, at libu-libong dugong mga espada ang dumaan. Pagkatapos, narinig ni Yesuan ang tunog ng system notification. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Nangangahulugan ito na si Exiliu ay patay na. Gayunpaman, kahit na wala itong system notification sound, nakikita yun ni Yesuan. Kung tutuusin, ang katawan ni Exiliu ay puno na ng mga butas, at maging ang kanyang ulo ay ilang beses nang nabutas. Ang Exiliu na ito ay hindi si Yesuan. Kung hindi pa rin siya mamamatay ng ganito, maaaring magpakamatay si Yesuan sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang ulo sa pader. Anong Thuluism Society, Pu? Hindi mapigilan ni Yesuan na magmura. Gayunpaman, hindi ito maaaring sisihin sa Thuluism Society sa pagiging masyadong mahina. Masyado kasi siyang malakas. Kapag ginamit niya ang kanyang mga trump card, hindi mapipigilan siya ng maraming tao. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng Swordblade Storm at ang Mad Python Sweep ay dahil nakakonsumo si Yesuan ng malaking halaga ng pagpatay na layunin at gumamit ng killing intent explosion. Ang dalawang galaw lang na ito ay naubos na ang kalahati ng kanyang layuning pumatay. Gayunpaman, pagkamatay ni Exiliu, tumaas ang kanyang layunin sa pagpatay sa halip na bumaba. Talagang sulit ito.
Sa sandaling iyon, mabilis na sumugod si Yezuan at kinuha ang bangkay at universe ring ni Exilio. Inilabas din niya ang faith crystal sa ulo ni Exilio. Hayaan mo akong makita kung gaano karaming magagandang bagay ang mayroon ka. Sinimulan ni Yezuan na tuklasin ang universe ring ni Exilio ng masigla. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, wala sa universe ring ni Exilio maliban sa ilang libong faith crystal. Sa kabuuan, mayroon lamang halos 300,000 fulfillment pills. Kawawa naman talaga siya. Dam, ikaw ay nasa ika-8 antas man lang ng fulfillment realm, at isang apostol ng Thuluism Society. Paano ka magiging napakahirap? Paano mo haharapin ang iyong Thuluism na Diyos? Panipi, hindi mapigilan ni Yezuan na magmura. Ginamit niya ang kanyang trump card para patayin ang kalaban, ngunit hindi niya inaasahan na matatalo siya ng ganito. Tila lumabas si Exilio para basta-bastang mamahaji ng mga kristal ng pananampalataya, na para palawakin ang pananampalataya. Sayang naman, umiling si Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, Young Master, maaari mong ibigay sa akin ang faith crystals na ito. Mayroon akong paraan para dalisayan sila. Pagkatapos ng paglilinis, maaari mong gamitin ang mga ito. Panipi, Kabanata 1288. Ano? Little girl, may paraan ka. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Oo, maa-absorb ko ang purified faith crystal. Ito ay mas mabilis kaysa sa paggamit ng mga likas na kayamanan upang linangin, sagot ni Luoluo. Sa oras na ito, naalala ni Yezuan ang kakaibang heavenly load ng fox physique ni Luoluo. Bukod, si Luoluo ay isa ring beastman tulad ng mga Scorpion Men. Sige, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Tumango si Yezuan at inilagay ang mga bagay sa planting space. Sinubukan na niya ang paggamit ng normal na paraan ng paglamon upang masipsip ang kristal ng pananampalataya ngunit hindi ito gaanong nakinabang sa kanya. Ngayong may paraan na si Luoluo, gusto niyang subukan muli pagkatapos itong linisin. Subukan ko munang linisin ito. Kinuha ni Luoluo ang isang faith crystal sa planting space at sinimulang linisin ito gamit ang sarili niyang pamamaraan. Ibinaon ni Yezuan ang kanyang kamalayan sa lugar ng pagtatanim at nalaman na dahan daw ang naging transparent ang black faith crystal. Sa huli, ito ay naging isang transparent na kristal. It's purified. Young Master, tingnan mo kung magagamit mo. Ibinigay ni Luoluo ang purified faith crystal kay Yezuan. Sinubukan ni Yezuan ang paggamit ng isang espesyal na paraan ng paglamon at nalaman na walang ibang pakinabang. Nadagdagan lang ng kaunti ang kanyang cultivation. Walang silbi sa akin. Ibigay mo sa matandang puno. Umiling si Yezuan. Nilinis ni Luoluo ang isa pa. Gayunpaman, hindi man lang ito makuha ng old tree. Sa makatuwid, ang mga kristal na ito ng pananampalataya ay lahat ay kay Luoluo. Kung dinadalisay at sisipsipin ko ang lahat ng mga kristal na ito ng pananampalataya, dapat kong maabot ang ika-6 na antas ng fulfillment realm kahit man lang. Tinansya ni Luoluo. Siya ay kasalukuyang nasa ika-4 na antas ng fulfillment realm. Nangangahulugan iyon na maaari niyang dagdagan ang kanyang paglilinang ng 2 antas. Ito ay nasa loob pa rin ng maikling panahon. Ito ay talagang mas mabilis kaysa sa pagpinos sa mga likas na kayamanan. Sige, tutulungan kitang makakuha ng higit pa. Nakangiting tumango si Yezuan. Noong una, ayaw niyang makisali sa Thuluism Society. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi magsimulang mag-imbestiga sa iba't ibang dahilan. Una, ang mga Scorpion Men na ito ay halatang nagmula sa Desert of Despair dahil doon nakatira ang mga Scorpion Men. Nagkataon, ang Zuanming Duo Demons ay nasa direksyon din. Pangalawa, ang mga faith crystal na ito ay kapaki-pakinabang kay Luoluo. Maaaring pumunta si Yezuan at kunin sila. Sa makatuwid, nakabuo na si Yezuan ng plano sa kanyang puso, na pumasok sa Desert of Despair. Kung paano mag-imbestiga, hindi ito maaaring maging mas simple. Kailangan lang gamitin ni Yezuan ang Eye of Revelation para makita kung sino ang may faith crystal sa kanilang katawan. Siyempre, bago pumasok sa Desert of Despair, kinailangan ni Yezuan na pagnakawan ang City Lord Manor. Kung tutuusin, nahulog na ang City Lord at ang kanyang asawa. Ngayong ang City Lord's Manor ay walang pinuno, sino ang makakapigil sa kanya? Sa pagkakataong ito, gayunpaman, medyo nadismaya si Yezuan.
Dahil ang City Lord ng Flying Sand City na si Huang Ming ay nagbigay ng malaking halaga ng kayamanan sa Thuism Society, napakahirap na ngayon ng City Lord's Mansion. Kalimutan mo na, pumasok na lang tayo sa Desert of Despair. Napabuntong hininga si Ye Zuan. Pagkatapos ay dumaan siya sa Flying Sand City at pumasok sa Desert of Despair. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis sa Flying Sand City, naging maingay din ang Flying Sand City. Ang City Lord ng 7th Stage Fulfillment Realm ay bumagsak. Ang anak at asawa ng 6th Stage Fulfillment Realm City Lord ay namatay na rin. Sa makatuwid, ang mga eksperto sa 5th Stage Fulfillment Realm ay bumuo ng mga grupo at nagsimulang lumaban. Kung sino ang City Lord ng Flying Sand City sa huli, hindi mapakali si Ye Zuan. Ang kanyang kasalukuyang layunin ay mahanap ang Thuism Society sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay pagnakawan ng Faith Crystal para tulungan si Luo Luo na mag-level up. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang mahanap ang Zuan Ming Duo Demons para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Mula sa mapa ng Desert of Despair, ang Zuan Ming Duo Demons ay tila nasa Desert of Despair din. Umupo si Ye Zuan sa likod ni Wei Zhenchen na naging Sky Dragon. Hawak niya ang isang mapa ng Desert of Despair sa kanyang kamay. Ang Desert of Despair ay isang lubhang mapanganib na lugar. Napakakaunting mga tao na pumasok ay maaaring lumabas ng buhay. Gayunpaman, ang mga Scorpion Men ay nanirahan sa Desert of Despair at natural na pamilyar dito. Bukod dito, ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga taong lumabas na buhay ay karamihan ay dahil sa mga Scorpion Men. Si Exilio ay miyembro ng mga Scorpion Men, ngunit kahit na ganoon, wala siyang mapa ng buong Desert of Despair. Hindi na itala ng mapa na ito ang lokasyon ng Thuism Society. Mukhang kailangan kong mag-imbestiga. Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Ang mapa na ito ay nagtala lamang ng ilang tribo ng mga Scorpion Men. Ang lokasyon ng Thuism Society ay hindi na itala. Gayunpaman, kung ang Thuism Society ay kumalat sa kabila ng Desert of Despair, kung gayon ang mga tribo sa Desert of Despair ay dapat sana ay naasimilasyon. Kung ganoon, maaaring simulan ni Ye Zuan ang kanyang pagsisiyasat mula sa mga tribong ito. Agad siyang sumakay sa 7th level Fulfillment Realm na si Wei Zhenchen patungo sa isang Scorpion Man tribe. Nakasakay sa 7th level Fulfillment Realm Wei Zhenchen, isang oras lang ang ginugol ni Ye Zuan para makarating sa unang tribo ng mga Scorpion Men. Bagamat hindi niya alam ang pangalan ng tribong ito, hindi mahalaga dahil ang pinakamalakas na tao ay nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Pagkarating, si Ye Zuan ay likas na nag-scan gamit ang Eye of Revelation. Ang tribong ito ng mga Scorpion Men ay hindi malaki. Mayroon lamang 500 tao, ngunit halos lahat sila ay nasa Fulfillment Realm. Tanging ang maliliit na Scorpion Men ang nasa Nether Passage Realm. Bukod dito, lahat sila ay may Faith Crystal sa kanilang mga katawan. Maging ang mga bata ay walang pagbubukod. Sino ang pinuno? Lumabas ka. Ang boses ni Ye Zuan ay kumalat sa buong tribo. Kaagad, isang 5th level Fulfillment Realm Scorpion Men expert ang lumipad sa hangin at tumayo sa tapat ni Ye Zuan. Tao, isang cultivator lamang ng 5th level Fulfillment Realm ang nang-ahas na sumigaw sa harap ng Black Wind Tribe. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Galit na sabi ng ekspertong Scorpion Men. Ang mga Scorpion Men ay halos kamukha ng lahi ng tao. Ang pagkakaiba lang ay mayroon silang mahabang buntot na alakdan. Tumingin si Ye Zuan sa ekspertong Scorpion Men at sumulyap sa kanya. Tulad ng inaasahan, mayroon din siyang Faith Crystal sa kanyang ulo. Eye of Control. Agad siyang umatake ng walang sabi-sabi. Gayunpaman, nakarinig siya ng system notification na ayaw niyang marinig. Ding! Nabigo ang control. Pareho silang nasa 5th level ng Fulfillment Realm, at dahil sa Eye of Myriad Forms, ang kapangyarihan ng Eye of Control ay nadagdagan ng isang level. Gayunpaman, hindi makontrol ni Ye Zuan ang kanyang kalaban. What the hell? Anak, gusto mo akong kontrolin? Mamatay ka. Agad na nag-react ang ekspertong Scorpion Men at inatake si Ye Zuan. Wei Zhenchen, hulihin mo siya. Ibinigay ni Ye Zuan ang utos kay Wei Zhenchen. Kaagad, muling nag-transform ang berdeng dragon na binago ni Wei Zhenchen, direktang nag-transform sa isang berdeng higanti.
Pagkatapos, sa isang grab, sinunggaban nito ang eksperto ng Scorpion Race. Ano? Ang dalubhasa sa Scorpion Men ay hindi makapaniwala. Paanong biglang naging higanti ang isang Heavenly Dragon? At saka, nahuli agad siya. Tao, anong ginagawa mo? Gusto mo bang maging kaaway ng Blackwind Tribe? Isang matandang figure ang lumutang mula sa malayo. Lumingon si Yezuan at nakita ang isang matandang eksperto sa Scorpion Men na pinangungunahan ng ilang eksperto sa Scorpion Men. Lahat kayo ay mananampalataya ng Evil God Society, tama ba? Hindi nagpatalo si Yezuan. Ano? Kabanata 1289. Sabihin mo sa akin kung paano mahahanap ang Evil God Society. Diretsyong tanong muli ni Yezuan. Ano gusto mo? Nayanig ang puso ng elder na lalaking alakdan. Pakiramdam niya ay hindi dumating si Yezuan na may magandang intensyon. Hindi mo kailangang malaman kung ano ang gagawin ko. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung nasaan ang Evil God Society. Sabi ni Yezuan, kahit na ito ay isang katanungan lamang, ang mga taong alakdan na ito ay pawang mga mananampalataya ng Evil God Society. Ngayon na gusto ni Yezuan na mahanap ang Evil God Society, natural na hindi nila sasabihin sa kanya. At saka, hindi nila alam. Naglakas loob kang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng Evil God Society. Siguradong wala kayong silbi. Kayong dalawa, hulihin ninyo siya. Sabi ng Scorpion Man Elder sa dalawang 5th level Fulfillment Realm expert na nasa tabi niya. Oo, pinuno. Ang dalawang 5th level Fulfillment Realm Scorpion Men ay tumango at agad na sumugod kay Yezuan. Kung ganoon ang kaso, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at agad na umatake. Kasing bilis ng kidlat ang katawan niya. Sa isang kisap mata, ang ulo ng dalawang 5th level Fulfillment Realm Scorpion na lalaki ay itinapon sa hangin. Hindi kinailangan ni Yezuan na gumamit ng mga banal na kakayahan upang harapin ang mga martial practitioner na kapareho ng antas. Bang! Kasabay nito, ang lalaking Scorpion na sinunggaban ni Wei Zhenchen ay dinurog ni Wei Zhenchen. Namula ang mga mata ng elder ng Scorpion man nang makita niyang namatay sa isang iglap ang tatlong 5th level Fulfillment Realm expert sa tribo na mas mahina sa kanya. Ang isa sa kanila ay ang kanyang anak. Alam niya na ang Blackwind Tribe ay nasa malaking problema sa pagkakataong ito, ngunit dahil naniniwala sila sa Evil God, natural na kailangan nilang lumaban hanggang kamatayan. Lahat ng mga mandirigma ng tribo, makinig sa aking utos at patayin ang kalaban. Sumigaw ang elder ng Scorpion Man at sumugod kay Yezuan. Kahit na ang Blackwind Tribe ay mayroon lamang 500 tao, mayroong higit sa 100 ikatlong antas ng Fulfillment Realm Warriors. Sa isang iglap, sinundan ng 100 tao ang elder ng alakdan at sumugod kay Yezuan. Itong Evil God Society ay masama. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan habang inutusan niya si Wei Zhenchen na umatake. Boom! 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 Sa kalangitan sa itaas ng Blackwind Tribe, walang humpay na umalangaw ang malalakas na ingay habang ang mga bangkay ay sunod-sunod na nahulog. Ayon kay Luo Luo, halos lahat ng mga taong naniniwala sa Evil God ay nawala sa kanilang isip at kontrolado ng Evil God. Kapag may nagsalita ng masama tungkol sa Evil God, gagawin nila ang lahat para patayin ang taong iyon. Sa makatuwid, ang Thuluism Society ay hindi umiral ng matagal bago ito nawasak. Sa loob ng maikling tagal ng 3 segundo, nag-iisang tinahak ni Wei Zhenchen ang buong Blackwind Tribe, pumatay ng mahigit 100 Blackwind Tribe warrior. Ang mga mandirigma ng Blackwind Tribe ay hindi bababa sa ikatlong antas ng Fulfillment Realm. Tulad ng para sa iba, hindi sila itinuturing na kapangyarihan ng labanan. Nang makitang inaalagaan ni Wei Zhenchen ang lahat ng mga eksperto ng mag-isa, nagulat ang grupo ng mga Scorpion Men ng Blackwind Tribe. Takbo, patay na ang pinuno. Masyadong malupit ang taong ito. Lahat, tumakbo. Tao, talagang paparusahan ka ng Evil God. Maghintay ka lang. Sa sandaling lumunin ng mga alakdan na ito ang Faith Crystal, naging mga alipin sila ng Evil God. Sa makatuwid, naniniwala sila na ang Evil God ang pinakamalakas sa mundong ito. Dati, nang kainin ng City Lord ng Flying Sand City at ng iba pa ang Faith Crystal, hindi ganoon kaganda ang epekto. Ito ay dahil ang City Lord ng Flying Sand City ay isang tao. Sa makatuwid, sa simula,
ito ay isang panaginip lamang para sa kanila na banayad na maimpluwensyahan sila. Kung ang mga Scorpion Men ang kumonsumo ng Faith Crystal, sila agad ang magiging pinakamatapat na tagasunod. Nang marinig ang galit na dagandong ng mga Scorpion Men sa ibaba, direktang pinili ni Yezuan na huwag pansinin sila. Survival of the fittest. Matagal na siyang kumalma. Kaagad, nilinis niya ang larangan ng digmaan at pinanatili ang yin at yang ring. Iniwan niya ang mga bangkay para ilibing ng kanilang mga katribo. Dahil hindi niya matanong ang tribong ito, pagkatapos ay pupunta siya sa susunod na tribo. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ni Yezuan sa pagkakataong ito ay sirain ang Thuluism Society. Okay, ang tunay niyang layunin ay ang Faith Crystal at ang Xuanming Duo Demons. Sa tabi ng Black Wind Tribe, may isa pang tribo na bahagyang mas malakas kaysa sa Black Wind Tribe. Si Yezuan ay sumakay sa Wei Zhenchen at tumagal lamang ng 10 minuto bago makarating. Katulad nito, ang tribong ito ay katulad din ng Black Wind Tribe. Ang lahat sa tribong ito ay naging mga tagasunod ng Thuluism Society at naging pananampalataya power ng Thuluism Society. Katulad ng dati, pinatay ni Yezuan ang lahat ng gustong hulihin siya para makakuha ng merito. Sa ganitong bilis, makakalusot ako sa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm sa isang araw. Sa daan patungo sa susunod na tribo, naisip ni Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa daan, una niyang narinig ang isang notification ng system. Kabanata 1290. Walang problema. Agad na tinawag ni Yezuan ang matandang puno mula sa lugar ng pagtatanim. Ang lumang puno ay walang totoong enerhiya at hindi isang ibon, ngunit maaari itong magpatubo ng isang pares ng mga pakpak na gawa sa kahoy upang lumipad. Wala pang isang segundo, ang 3 pang-6 na antas na eksperto sa Fulfillment Realm ay pinatay ng 2 magic treasures ng sunod-sunod. Nahulog din ang Universe Ring sa mga kamay ni Yezuan. Ang Berserker Tribe, magpadala ng ilang mahuhusay na mandirigma. Ang maluwag na si Yezuan ay sumigaw sa langit. Ang kanyang boses ay narinig ng lahat sa Berserker Tribe. Ito ay isang provocation sa buong Berserker Tribe. Walang maglalakas loob na gawin ito kung hindi sila sapat na malakas. Natural, ang ika-7 antas ng mga eksperto sa Fulfillment Realm ay kailangang lumipat. Gayunpaman, bago sila dumating, maraming maliliit na fries ang sumugod. Mayroong higit sa 100 sa kanila, at handa silang patayin si Yezuan at ang iba pa. How dare you make trouble in my Berserker Tribe, human? Mamatay. Sumuko ka na, baka magdusa ka. Ilang taon na ba? Sa wakas, may dumating na disenteng tao. Patayin. Isang grupo ng mga tao ang umungal at sumugod kay Yezuan. Maingay. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Yezuan at ipinatawag ang Double Dragon Sword Bell. Pagkatapos, kumalat ang dagandong ng dragon. Buzz! Sa isang kisap mata, hindi mabilang na tao ang nahulog mula sa langit. Maliban sa ilang mga eksperto sa Fulfillment Realm sa ika-6 na antas, lahat ng iba ay nahimatay. Ang mga may mababang kaharian ay nabalian pa ng ulo. Napakalakas. Ang mga lalaking Scorpion sa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm ay nakalunok ng laway. Gayunpaman, 2 figure ang umaakyat na patungo sa kanila mula sa kaliwa at kanan. Rip! Bang! Boom! Pagkatapos ng ilang tunog, tanging si Yezuan at ang iba pa ang naiwan sa langit. Gayunpaman, ang grupo sa ibaba nila ay hindi pa ganap na patay. Sa kabutihang palad, ang Old Tree at Megatron ay maaaring umatake sa mga grupo. Ang katawan ng una ay nagpalawak ng hindi mabilang na mga spike, habang ang huli ay naging isang arrow tower at mabilis na bumaril. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Si Yezuan ay nasa mabuting kalooban nang marinig niya ang mga notification ng system. Sa mga taong ito, ang pinakamahina ay nasa ika-4 na antas ng Fulfillment Realm, at ang mas malakas ay nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Sa napakaraming killing intent point na pinagsama-sama, ito ay hindi bababa sa ika-7 antas ng Fulfillment Realm. Kung kaya kong lipulin ang lahat ng mga Scorpion Men sa Desert of Despair, ang halaga ng aking pagpatay sa layunin ay maaaring umabot muli sa pinakamataas na limitasyon. Gayunpaman, kung gusto kong gawin iyon,
kailangan kong sugpuin ang aking kaharian at hindi masira. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang pinakamataas na limitasyon ng killing intent ay tataas sa pagtaas ng devouring points at realm. Dati, si Yezuan ay nagpalit na ng devouring points, kaya ang pinakamataas na limitasyon ng killing intent ay tumaas ng isang level. Gayunpaman, ang Desert of Despair ay napakalaki, at mayroong libu-libong tribo. Basta lahat sila pumunta doon, not to mention one, even two possible. Sa pag-iisip nito, bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Ang pinakakulang sa kanya ngayon ay ang devouring points. Kung siya ay may mga devouring point, ang kanyang combat bloodline, physique bloodline, at support bloodline ay magagawang mag-fuse at maging mas malakas na bloodline. Habang siya ay nagpapantasya, ilang makapangyarihang scorpion na mga eksperto ang lumabas sa Berserker tribe. 3 sa kanila ay nasa ikapitong antas ng Fulfillment Realm. Nandito ba ang totoong deal? Kumikislap ang mga mata ni Yezuan habang nakatingin sa 3 eksperto sa scorpion na nasa harapan niya. Ang 3 lalaking scorpion na ito sa ikapitong antas ng Fulfillment Realm ay ang 3 pinuno ng Berserker tribe. Tao, bakit ka napunta sa Berserker tribe namin? Tanong ng nasa gitnang edad na nangunguna. Wala lang, gusto ko lang hanapin ang lokasyon ng Evil God Society at lipulin sila. Nagkibit-balikat si Yezuan at sinabi, ano, gusto mong lipulin ang Evil God Society? Anong klaseng biro ito? Isang ikalimang antas lamang ng Fulfillment Realm ang naglakas loob na magsalita ng mayabang. Patay na siya ngayon sigurado, gumagalaw na ang 3 pinuno, siguradong patay na siya. Ang mga tagasunod ng Evil God sa labas ay sumisigaw at sumisigaw. Hindi lang iyon, nag-aapoy sa galit ang 3 leader ng Fulfillment Realm sa ikapitong antas. Sila ang pinakamatapat na mananampalataya ng Evil God, kaya natural na hindi nila hahayaan na may pukse ng Evil God Society. Patayin, walang iwan na buhay. Ang lalaking scorpion na nangunguna ay agad na sumigaw at sumugod kay Yezuan. Bagamat si Yezuan ay nasa ikalimang antas lamang ng Fulfillment Realm, naramdaman niya na si Yezuan ay marahil ang pinakamalakas sa 3. Halika sa akin. Malakas na sumigaw si Yezuan habang direktang ginagamit niya ang Ice and Fire Twin Dragon Sword Formation. Ang 2 pa ay naiwan sa Old Tree at Wei Zhenchen. Ang 4 na ito ay nasa ikapitong antas ng Fulfillment Realm, ngunit si Yezuan ay lubos na nagtitiwala sa Old Tree at Wei Zhenchen. Boy, how dare you disrespect the Evil God, mamatay ka! Sigaw ng dakilang pinuno ng tribong Berserker. Kasabay nito, ang buntot ng scorpion sa likod niya ay bumaril ng makamandag na spike patungo kay Yezuan. Laro ng bata. Walang pakialam si Yezuan, at kumislap ang kanyang mga mata. Mata ng decomposition. Ang knuckle-alasong spike ng Broken Wing ay hindi malaki, kasinlaki lamang ng hintuturo, ngunit ang lason dito ay maaaring maparalisa ang ika-6 na antas ng Fulfillment Realm Heaven-Reaching Beast. Sa kasamaang palad, nagustuhan ng Eye of Decomposition ang maliliit na bagay tulad nito. Beats. Ang lason na spike ay hiniwa ni Yezuan na may mahinang tunog at nawala. Medyo kaya mo, kunin mo to. Muling sumalakay ang dakilang pinuno ng tribong Berserker nang makita niyang nabigo ang kanyang pag-atake. Ang kanyang mga sandata ay 2 higanting martilyo, at sa bawat oras na ibinaba niya ang mga ito, sila ay pinalalaki ng kapangyarihan ng 10,000 mammoth. Ang isang hit ay sapat na para masaktan ng husto ang ika-6 na antas ng Fulfillment Realm Heaven-Reaching Beast, lalo pa ang isang ika-5 antas na tao tulad ni Yezuan. Gayunpaman, ito ay posible lamang kung ang mga martilyo ay tumama kay Yezuan. Anino ng Imperial Wind Dragon? Ang 2 Yezuans ayon sa pagkakabanggit ay nagpakita ng kanilang kakayahan sa paglaki at madaling naiwasan ang 2 sledgehammers. Pagkatapos, iniluwa nila ang mga hininga ng dragon mula sa kaliwa at kanang gilid. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Twin Dragon Roar. Ang hakbang na ito ay maaaring ituring na kasalukuyang pinakamalakas na pag-atake ni Yezuan. Nang makita ito, lumubog ang mukha ng dakilang leader ng Berserker tribe. Hindi niya inaasahan ng isang tao sa ika-5 antas ng Fulfillment Realm na makakapaglabas ng ganoong kalakas na pag-atake. Huwag mo akong maliitin. Walang balak umatras ang dakilang pinuno ng tribong Berserker nang maalala niyang napakaraming tribo ang nakamasid sa likuran niya.
Gusto niyang talunin ang Twin Dragon Roar. Skyquake Hammer. Itinaas ng dakilang pinuno ng Tribong Berserker ang dalawang higanting martilyo sa itaas ng kanyang ulo at ginamit ang kanyang tunay na lakas at kapangyarihan ng 10,000 mammoth upang bumuo ng isang parisukat na higanting anino ng martilyo. Pagkatapos, binasag niya iyon. Boom! Nagbanggaan ang higanting anino ng martilyo at ang Twin Dragon Roar, na lumikha ng libu-libong shockwave. Ang hakbang na ito ay ang dakilang pinuno ng Berserker Tribe. Ito ay isang mataas na grado na fulfillment divine ability, at ang mga martilyo ay malakas sa simula. Talagang hinaranggan nito ang pag-atake ni Yezuan. Sa kasamaang palad, magagamit ni Yezuan ang kanyang ultimate move kahit kailan niya gusto. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Twin Dragon Roar. Ang dalawang hininga ng dragon, isang yelo at isang apoy, ay nagsanib upang bumuo ng isang napakalakas na hininga ng dragon. Ito ay sumabog sa mga shockwaves at sumabog patungo sa mahusay na pinuno ng Berserker Tribe. Ano? Natigilan ang dakilang pinuno ng Tribong Berserker. Malinaw na mas mabagal ang kanyang reaksyon, at agad siyang tinamaan ng Twin Dragon Roar. Imposible, hindi ako mamatay sa pag-ataking ito.